Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa mga daang episode ng ating Gabay Kaigay, na pag-uusapan natin ang hinggil sa cross. Cross ni Kristo at cross nating mga tao. Ang cross ni Kristo ay simbolo ng kanyang kamatayan, ngunit higit na simbolo ng kanyang tagumpay. Sapagkat sa cross na yan, ipinako at namatay si Kristo. At matapos ang 3 araw nang sa inilibing, bumangon siya mula sa mga patay, muling nabuhay. At sa ngayon, inakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama. Cross. Sa atin, sa buhay ng tao, ang cross natin ay yung mga nagpapahirap sa atin. Ang ating mga problema, ang mga taong nagbibigay sa atin ng sama ng loob, ng sakit ng ulo, ng sakit ng katawan, lahat ng mga pahirap sa atin, sakit, gutom, uhaw, magiging ang ating napipintong kamatayan ay ang ating sariling krus. Huwag nating iwasan ang krus na yan. Itakwil natin ang ating mga sarili batay sa salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng itakwil natin ang mga sarili, alisin natin ang ating kayabangan, alisin natin ang ating alinlangan sa Diyos, alisin natin ang hindi natin pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Yakapin natin ng buong buo ang ating Panginoon. Kumapit tayo ng mahigpit sa Diyos. At dito, pasanin natin ang ating krus. At tulad ni Kristo, muli tayong mabuhay. Sa madaling salita, pagkakayanin natin ang ating krus sa buhay, malulutas natin ang ating mga problema. Ngunit tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang solusyon, ng tamang paraan upang ang mga problemang yan ay ating masolusyonan. Kung wala ang Diyos sa atin, wala tayong makagawa. Sapagkat sinasabi nga, nothing is impossible with God. Lahat ng bagay, anuman ang bagay na yan, matutupad kapag nasa atin ang Diyos. Kapag wala tayong tiwala sa Diyos, sayang lamang. Sa madaling salita, sundan natin ang yapak ni Kristo, sundan natin ang kanyang tagubilin, na sa sino mang naisunod sa akin, itakwil ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Tularan natin, hindi man natin lubusan magiging masunurin kay Kristo. Likas din tayong makasalanan. Ipinanganak tayo, nataglayin natin ang kasalanan ng ating mga biblical na mga magulang, sina Adan at Eva. Kaya nga, ang kanilang kasalanan ay taglayin natin kapag tayo ay mabuo sa sinapupunan ng ating mga anak. Hindi natin maialis yan. Ito ang katotohanan. Makasalanan. Mahina tayo. Madali tayong daigin ng tentasyon ni Satanas, ang demonyo.
Ito ang kalaban ng kabutihan. Ito ang kasamaan, ang demonyo sa katauhan ni Lucifer o ngayon si Satanas. Ngunit kakayanin natin ang lahat kung gabayin natin ang ating Panginoon. Lagi tayong makipag-uusap sa pamagitan ng mga dasal at panalangin sa ating Panginoon. Siya ang ating sandalan. Sapagkat siya, ayon sa Kanya, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi kasinungalingan ang salita ng Diyos. Huwag tayong magmamataas, huwag tayong magmamatigas. Buksan natin ang ating mga puso. Tanggapin natin ng buong buo ang Panginoon. Sa bawat pakipag-usap natin sa Diyos, tingnan muna natin ang Kanyang krus. At kapag makita natin ang Kanyang krus, makikita natin kung ano ang inilalarawan ng krus na yun. Una, ang Kanyang masakit na kamatayan. Na hindi ito ang Kanyang pagkatalo. Sa Kanyang kamatayan, nagsimula ang Kanyang tagumpay. Sapagkat muli siyang nabuhay. Muli siyang bumangon sa mga patay. Balikan natin siya ngayon ay nasa langit. Nakaluklok sa kanan ng Ama. At mula doon, siya ay muling babalik upang tayo ay hahatulan. Ito ang kredo ng ating pananampalataya. Ang Apostles' Creed, ang kredo ng mga apostolis na ngayon ay kredo rin ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin sa Ama na lumikha ng lahat, Creator of heaven and earth, lumikha ng sanlibutan at ng lahat na nasa sanlibutan, kasama na ang mga tao. Sumasampalataya tayo sa anak, ang bugtong anak, ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, alang-alang sa ating kaligtasan. At sumasampalataya tayo sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, ang kapatawaran ng mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Tatlong magkakaibang persona, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Tatlong magkakaibang persona, ngunit iisang Diyos. Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. 1 plus 1 plus 1 equals 1. Hindi 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ang Ama, hindi ang Anak. At ang Anak, hindi ang Ama o ang Espiritu Santo. Ang Anak, hindi ang Ama o ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, hindi ang Ama at hindi ang Anak. Ngunit magkakaiba man ang tatlong persona nito, Ama, Anak at Espiritu Santo, iisa lamang ang Diyos. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating paniniwala na sa kredo ng mga apostolis na sa tuwing dadalo tayo sa banal na misa, ating muling ipangako sa Diyos. Kaya tandaan mga kagabay, laging kakapit tayo sa Diyos. Ano man tayo, sino man tayo, wala tayo kung wala ang Diyos. Pasanin natin ang anumang kahirapan. Pasanin natin ang ating krus. Katulad ng pagpasan ni Jesus sa krus, ang kamatayan niya sa krus. Mamatay tayo na may panalig at may pagtitiwala sa Diyos at mapasa atin ang kaligtasang pangako niya.